Yan, nare-record ko na. Okay. So, naalala nyo nung sila Moses, pagtawid nila ng dagat, sumunod yung mga army ng Egypt. Nung nakatawid na yung mga tao ng Israel, ang nasa gitna na lang yung army ng Egypt, yung daan, biglang bumagsak uli doon yung tubig. Ibig sabihin, nalunod yung mga army. So yun yung araw na iniligtas ng Diyos ang bayan ng Israel. Kaya pagtawid nila doon sa kabilang pangpang, alam niyo kung anong ginawa nila? Umawit sila. So makikita niyo yan sa Exodus, siguro mga Exodus 14. Pagtawid nila, umawit sila. At ang laman ng awit nila, kung paano sila iniligtas ng Diyos. Pwede ba kasingit konti? Sige. May isi-share lang po ako. Okay. Nung sa Pilipinas po, na ano po ako na stroke. Tapos hindi ko po alam kung bakit pumasok sa isip ko na kumanta ng kantang simbahan. Talaga pong totoo po nangyari yun, yung hindi ko alam, halos hindi ko alam kung ano nangyari. Basta nakarating ako ng bahay na kumakanta. Una ako lang yung kumakanta, pabulong. Hanggang sa lahat ng mga ate ko, mga pamangkin ko, lahat po kami nagkantahan. Yun po ang parang nakabuhay sa akin. Totoo po ito. Naranasan ko yun. Kasi yung awit, yung musika, parte yan ng pagsamba. Ibig sabihin, yung na-experience ng tao, yung na-experience ng bawat isa, lalong-lalo na pag na-experience niya yung pagliligtas sa kanya ng Panginoon, lalabas yun either sa sinasabi niya o kaya sa pagkanta niya. Lahat po ng kantang simbahan na kabisado ko, kinanta ko ng kinanta. Opo, sinabayan nila ako. Yan daw yung isang mabisang paraan para maalala mo ang salita ng Diyos. Siguro po, guide na lang yun ng Holy Spirit. Hindi ko rin kasi alam yan pero hindi ko makalimutan talaga yun. Oo. So, makikita mo, hindi mo siya makakalimutan at malamang yung na-experience mong yun, since ikaw yung naka-experience, di ba? Meaningful sa'yo yung kanta, di ba? Opo. So, ganun din yung nangyari sa bayan ng Israel. Yung kanta nilang yun, kinakanta nila kung paano sila iniligtas ng Diyos. Ngayon, yun yung nangyari sa Old Testament. At alam natin na sa Revelation, kumukuha siya ng istorya sa Old Testament. Ginagamit siya ni John para ipaalam doon sa tao, para iparating sa kanila, ito yung gusto kong sabihin, di ba? So, ang nangyari dito, ginamit yung pangyayari na yun na may nag-awitan at walang nakakaintindi, walang natuto maliban sa kanila kasi yung experience ng salvation, bawat isa sa atin, iba-iba yung experience natin pagdating sa kaligtasan. Di ba? Meron sa atin na merong mapait na karanasan, di ba? Tapos, nakilala natin ang Panginoon, nakita natin yung kaligtasan na bigay ng Panginoon, masayang-masaya ka, di ba? Kasi sino bang mag-aakala na ang dami mong ginawang kasalanan dati. Tingin mo, wala ka ng pag-asa. Pero, iniligtas ka pa rin ng Panginoon. So, dahil dun sa dami ng pagpapasalamat mo sa Panginoon, yung kanta mo, ikaw lang ang makakaintindi nun. Ngayon, yung iba ring naligtas, meron din silang awit na dahil sa kanilang karanasan, di ba? Kaya itong 144,000 na to, kita nyo, di ba, nasa langit sila. Itong itong scene na to, nasa harapan sila ng trono, di ba? Sa harapan ng mga ibang nilikha doon. Pero yung kahit nasa langit na yung mga yun, hindi pa rin nila natutunan kung ano yung kinakanta ng 144,000. Ibig sabihin, kahit yung mga angels sa langit, hindi nila na-experience yung may experience natin kung paano tayo niligtas ng Diyos.
Sir, share ano po tong apat na nilalang na buhay? Yan yung nabanggit natin last time, di ba? Na may mga bagay sa Revelation na hindi nilinaw mabuti kung ano yung ibig sabihin nila. Ngayon, sinasabi ko na sa inyo to hanggang maaga kasi sinasabi ko naman sa inyo na pag nag-aaral tayo ng Biblia, dapat yung Biblia mismo ang magpapaliwanag sa kanya, di ba? Ngayon, kung tatanungin mo ako, meron ka bang opinion tungkol sa kung ano itong mga nilalang na to? Sasabihin ko sa iyo, okay, based dun sa mga napag-aralan ko, itong mga apat na nilalang na to, kung titignan mo kasi is, merong yung iba yung isa sa kanila may mga pakpak, di ba? Yung isa sa kanila itsurang tao, yung isa is itsurang hayop, di ba? So, bawat parte ng mga nilalang na 'yon, nagsisimbolize 'yon sa kung ano yung ginagawa ng Diyos para sa atin. Like kung halimbawa, kung meron doon nilagay na mga nilalang na puno ng mata, di ba? Tapos paikot-ikot lang doon sa trono. Ibig sabihin nun is walang panahon na hindi nagbabantay. So kumakatawan yun sa kung paano tayo laging sinusubaybayan ng Diyos. Ngayon, inuulit ko, yun yung pagkakaintindi ko, di ba? Kasi hindi naman siya talaga nilinaw sa Bible. Ngayon, pagdating natin pag natapos na natin itong pag-aaral ng Bible, tapos medyo malalim na yung ating pangunawa, pupuntahan natin yung Spirit of Prophecy. Ito yung mga karagdagang aklat na, di ba, sinabi ko sa inyo, may nagtanong sa inyo dati tungkol kay Ellen G. White, di ba? Si Ellen G. White kasi is, tinuturing namin siyang propeta. Ibig sabihin, binigyan siya ng mga pangitain din ng Diyos at nagsulat siya ng maraming libro para makatulong sa pangunawa natin. So, pwede nating pag-aralan yun sa susunod, pero gusto kong mauna muna natin pag-aralan yung Bible, di ba? Kaya nililinaw ko kung ano yung mga bagay na malinaw na ipinaliwanag sa Biblia at yung mga bagay na hindi nilinaw sa Biblia pero may karagdagang kaalaman dahil dun sa Spirit of Prophecy. So, yung tanong mo, Emmy, is tulad dun sa sagot ko na hindi nilinaw sa Bible kung ano yung apat nilalang na yan. Pero pagpunta natin sa Spirit of Prophecy, pwede kong i-share sa'yo kung ano yung sinasabi doon. Okay. So, dito, itong 144,000 na to, di ba? Meron silang awit na sila lang yung nakakaalam. Ibig sabihin, based na sa experience nila, in-express nila sa pamamagitan ng awit. Okay? So, ano pa yung makikita natin katangian nitong 144,000 na to? Ito. Sa verse 4 and 5. Hindi dinungisan ng itong kanilang sarili sa mga babae. Hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila ay malilinis. Ngayon, again, symbol lang ito. Huwag yung sabihin na, ay, basta pala, ang tawag dito, lumapit ka o kaya may kasama kang babae, hindi ka na malinis. Hindi ito yung ibig sabihin niyan, ha? Kaya ang sabi nung iba ko nakausap dati, ay para pala makasama ka dito sa 144,000, kailangan hindi ka humawak ng babae, di ba? O kaya wala kang asawa. So, sabi ko, paano naisip? Paano yung mga babae, di ba? So, dito natin makikita na pag ginawa mong literal itong nakasulat sa Revelation, marami kang magiging problema. Di ba? Kaya ito is symbol ito. Yung sa binigay ko sa inyong listahan ng mga keywords sa prophecy, yung babae, anong ibig niya sabihin? Yung babae, teka, ano ba yan? Woman? Corrupt or pure? Oo. True church or apostate church? So, ang babae ay ginagamit na symbol sa isang simbahan. Depende. So, depende kung yung babae is puro o kaya is yung masamang babae,
kumakatawan yun sa true church o kaya sa apostate church. Di ba? Apostate church. So kung gagamitin natin yung symbol na yun, ibig sabihin, itong 144,000 na to, hindi sila nagkaroon ng relasyon, di ba? Iisipin nyo na lang na isang lalaki na may asawa, di ba? Ngayon, masasabi nating tapat yung lalaki na yun kung wala siyang relasyon sa ibang babae maliban doon sa asawa niya. Agree ba kayo doon? Yes, agree. Akala ko meron ko kontra. So, ang isang lalaki, masasabi mong tapat, hindi dinungisan yung kanyang relasyon sa asawa niya kung wala siyang relasyon sa ibang babae. Okay? So, pagdating sa church, dalawang klase lang ng church. Isang puro o isang true church, yung isa is apostate church. Apostate church. So, walang kalagitnaan. Di ba? So, itong hindi dinungisan, ibig sabihin, itong 144,000 na to is ang relasyon nyo sa Panginoon, kasama siya doon sa mga tao na sumasampalataya sa Diyos at ang nakita natin doon sa Revelations, yung kaninang tinignan natin, yung katangian ng remnant. Ito, tumutupod sa mga utos ng Diyos at may patotoo na Jesus, di ba? So, ibig sabihin, hindi sila nakikipagrelasyon doon sa mga apostate church. Okay? So, pag sinabi nating apostate church, ibig sabihin yung mga hindi naging tapat sa Diyos o kaya sa kanyang salita. Okay? Ang nakasulat dito, ang mga ito'y ang mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. So, dito makikita natin yung pagiging faithful, pagiging matapat, di ba? Pag nakita mo na kahit saan pumunta yung kordero, nakasunod, larawan yun ng isang tao na tapat. Hindi yung sumusunod siya ngayon, bukas, hindi, di ba? Kaya sumusunod lang siya pag gusto niya, pero pag ayaw niya, hindi naman. Itong 144,000, kahit anong mangyari, sumusunod sila sa kordero. Ang mga ito'y ang tinubos mula sa mga tao bilang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kanilang bibig ay walang natagpuang kasinungalingan. Medyo mabigat ito. At sa kanilang bibig ay walang natagpuang kasinungalingan, sila ay mga walang dungis. Ano sa tingin niyo ibig sabihin nung sa kanilang bibig ay walang natagpuang kasinungalingan? Mga honest, very honest people. Mga honest, di ba? Paano niyo i-describe sa akin yung isang taong honest, yung walang kasinungalingan? Pwede ko magsalita. Para po sa akin, siguro kahit na halimbawa, meron kang sama ng loob or meron kang na-discover sa isang tao na nangyari sa akin, kailangan mo sabihin para bilang maging isang katotohanan, yung talagang maging honest ka sa kanya, hindi yung ililihim mo na lang yung sama ng loob mo. Or kahit ano pa man yung buhay mo, hindi mo dapat kahiya kasi ikaw yun. Parang ganun po. Pag pinapakinggan ko si Gina, parang parang lagi may hugot na. Meron po nangyaring isang trial sa buhay ko last time. Pero okay na po. Ang sabi nga nila is honesty is the best policy, di ba? Yes. Itong nakasulat dito is may mas malalim na kahulugan ito, di ba? Patutuo sa sarili. Oo. Yung totoo sa sarili. Totoo ka sa sarili. Kasi minsan may tao na iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Di ba? O kaya, pag kaharap yung ibang tao, ganito yung pakitungo,
Pero pag kaharap na yung ibang tao, iba naman yung kanyang pakitungo. Mm. So, hindi consistent yung Mostly buhay. mostly ganyan po ang tao. Oo, di ba? Ngayon, Oo, mahirap talaga. since ang pinag-uusapan natin dito is tungkol sa simbahan, di ba? Ibig sabihin, itong 144,000 na to, kung ano yung tinuturo nila, yun din yung ginagawa nila. Alam mo yan? Kasi merong tao na minsan ang tinuturo is dapat maging tapat tayo sa Panginoon. Dapat sumunod tayo sa Panginoon, di ba? Mm. Tapos, pagdating sa mga bagay na mahirap, ay, maliban dyan kasi mahirap gawin yan. Makita niyan. So, dito niyo makikita, di ba? Na sa Biblia, yung halimbawa, natatandaan niyo yung mga kaibigan ni Daniel sa Daniel chapter 3. Na yung hari gumawa ng malaking ribulto. At sabi ng hari is, pag tumugtog yung ating mga musikero, signal yon. Lahat kayo luluhod, lahat kayo sasamba dito sa ribulto na to. Di ba? Pag hindi sumamba, naka-ready na yung nagniningas na apoy, di ba? So pagtugtog, lahat nagsamba maliban doon sa tatlo. So dito natin makikita kung sino yung walang kasinungalingan. Naniniwala sila sa utos ng Diyos na ano yung pangalawang utos? Huwag kang gagawa ng anumang inanyuan, di ba? At huwag kang luluhod at sasamba sa kanila. So, itong tatlong kaibigan ni Daniel, alam nila yon na yun yung utos sa kanila ng Diyos. Kaya no matter what, sinasabi nila na sila ay naniniwala sa Diyos at pinakita nila sa gawa nila. Okay? Pag ang isang tao ay sinasabing naniniwala sa Diyos, pero pagdating sa mga pagsubok na gano'n is bigla na lang sasabihin, ay, nagjo-joke lang ako. Di ba? Sinungaling ang tawag doon. Di ba? So, itong 144,000, ang sabi dito, sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Yung relasyon nila sa Panginoon matibay. Kahit saan, sinusundan nila ang Panginoon. At ang sabi, sa kanilang bibig ay walang natagpo ang kasinungalingan, sila ay walang dungis. Ibig sabihin, consistent yung buhay nila. Okay? Walang kasinungalingan makikita. Okay? So far, nai-imagine nyo na kung ano itong 144,000. Gusto natin maging member tayo dyan, di ba? Yes. Okay. parang mahirap lang. Medyo, di ba? Pero ang sabi nga, di ba, sa Biblia, sa Diyos, walang imposible, di ba? Kaya ang kailangan natin dito, yung biyaya ng Panginoon. Okay. So, nakita na natin itong 144,000, yung mga katangian nila. Pagdating sa verse 6, meron na namang lumabas na isang anghel. So, Revelations 14:6. At ito na yung tinatawag nating three angels message. Okay? Yung may lumabas na tatlong anghel, bawat isa doon sa mga anghel, may kanya-kanyang mensahe na sinabi. Doon sa binigay ko sa inyong listahan, pag sinabi nating angel, ano yung ibig sabihin ng angel? Messenger ka na? Messenger. Okay. Messenger. Ano ang trabaho ng messenger? Nagbabalita. Naghahatid ng balita. Naghahatid ng balita. Okay. So, at since itong revelation, alam natin is symbol siya. So, itong angel is pwedeng tunay na angel na galing sa langit tapos sumigaw. Di ba? Pag sinabi nating literal, yun yung ina-expect natin. Kasi ang sabi dito, isang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid. Pero again, alam natin ito ay symbol na nagpapahiwatig na may gagamitin ng Diyos na mga mensahero, mga messenger.
bibigyan niya ng message, yung mga messenger na yun, para gawin itong trabaho na to. Okay? So, basahin natin yung verse 6. Si John pa rin yung nagsasalita dito, na? Kasi may pinapakita sa kanya mga vision. Ang sabi dito sa verse 6, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid, na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Diba? So imagine niyo to. Yung message niya, ipapahayag niya sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Global ito. Hindi lang isang parte ng mundo, sa buong mundo ito. Okay? So, ang sabi dito, yung ipapahayag niya is walang hanggang ebanghelyo. Sa English, everlasting gospel. Itinanong ko na sa inyo dati to, sana naalala niyo yung sagot. Anong ibig sabihin ng gospel? Magandang balita. Magandang balita, okay. Ano yung magandang balita? Ang pagdating nito. Yun, di ba? Yung magandang balita, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak. Ano yung nasa John 3:16? Pinadala ng Diyos ang kanyang anak dahil sa kanyang pagmamahal para Para sa kaligtasan ng para mga iligtas kasalanan yung mga ng tao, di ba? Para hindi siya, ang sabi doon, para hindi siya mamatay, kung hindi, magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Yun yung magandang balita, di ba? At ang sabi dito, walang hanggang. Ibig sabihin, everlasting. Anong ibig sabihin nun? May pinagkaiba ba walang yung... katapusan. Alam niyo yung sa Pilipinas, di ba? Sa Baguio, may nabibiling bulaklak. Ang tawag doon, everlasting. 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 Bakit siya tinawag na everlasting? Hindi na. Hindi nalalanta. Hindi nalalanta. Hindi nalalanta, di ba? Okay. Ibig sabihin, matagal bago siya malanta, pero darating pa rin yung panahon na malalanta siya. Pero binigay sa kanya yung pangalan na everlasting. Ang ibig sabihin ng everlasting is hindi nagbabago. Di ba? Walang pagkupas. So, yung ebanghelyo, ganun din. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Kung ano yung gospel nung panahon ni Eva at Adan, siya din yung gospel pagdating sa panahon natin ngayon. Everlasting eh. Di ba? Hindi nagbabago. Ngayon, bakit ko ine-emphasize ito, di ba? Kasi may mga tao na nagsasabi na nung Old Testament daw, iba yung paraan kung paano nililigtas yung mga tao saka sa panahon natin ngayon. Di ba? Ang sabi nila, nung Old Testament daw, naliligtas ang tao sa pagsunod sa kautusan. Pero ngayon, naliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya. So, nag-iba. Nag-iba yung gospel sa Old Testament sa pagdating sa New Testament. Pero yun ba yung everlasting gospel? Di ba? Sa Biblia, isa lang naman ang klase ng gospel ng ebanghelyo. Yung nakasulat sa Ephesians chapter 2 verse 8. Na tayo ay naliligtas dahil sa biyaya ng Diyos gamit ang pananampalataya. So si Abraham, di ba? Nakatanggap siya ng biyaya sa Diyos, di ba? Dahil sa kanyang pananampalataya, di ba? Yun yung nakalagay sa Genesis chapter 12, di ba? Si Eva at saka si Adan, nung magkasala sila, nung chapter 3 ng Genesis verse 15, binigyan na agad sila ng pangako ng Diyos. Yun na agad yung biyaya, di ba? Na may darating na tagapagligtas. Nung panahon ni Noah, ang sabi sa Genesis, di ba, chapter 6, si Noah nakatagpo ng biyaya sa mata ng Diyos. So, nung Old Testament, meron ng biyaya
naliligtas yung mga tao sa Old Testament sa pamamagitan ng biyaya, ng grace. Sa atin ngayon, ganun din, naliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya. Yun yung tinatawag nating walang hanggang ebanghelyo. Everlasting, hindi siya nagbabago. Yeah. So, walang ibang klaseng ebanghelyo. Sabi nga ni Paul, kung merong mag-preach sa inyo ng ibang ebanghelyo, kahit mukha pa siyang anghel, huwag niyo siyang paniwalaan. Yeah. Isang klase lang ng ebanghelyo. Na tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Okay. So, itong first angel na to, yun yung dala-dala niyang mensahe. Ipinahayag niya sa buong mundo itong ebanghelyo na to. Okay? Hindi lang yun yung kanyang mensahe. Ito pa yung kanyang mensahe sa verse 7. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin niyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng bukal na tubig. So, bukod dun sa ebanghelyo, ipinahayag din itong anghel na to, na sabi is matakot kayo sa Diyos. Sinong Diyos? Si Jesus. Yung Ay, gumawa Diyos. ng langit, ng lupa, Dagat ng at dagat, lupa. ang mga bukal ng tubig. So, yung Creator God, di ba? Hindi sa yung kung sino-sinong Diyos. Nilinaw dito kung sinong Diyos yung dapat nating Oo nga, takutan at Creator. magbigay luwalhati. Itong nakasulat dito na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig, saan niyo nabasa ito dati? Sa Genesis po, sa umpisa. Makikita natin sa Genesis, ginawa siya. Pero itong mismong pagkakasulat dito, makikita natin yan sa Ten Commandments. Halimbawa, nasaan yung Ten Commandments? Anong chapter? Exodus 20. Ayun, Exodus 20. Kabisado. Galing mo rin. Kaya natutuwa ako kasi nagre-registered eh. So, andito. Tignan nyo dito sa verse 11. Ito. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon. Ang 11 pala Diba? siya. So, yung gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, di ba? Yung Panginoon dito, yun din yung Panginoon na binibigkas dito sa Revelations 14:7. At kung mapapansin nyo, itong commandment na to sa verse 11, ito yung pang-apat na commandment. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. At ang dahilan, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. So nakita nyo kung paano connected yung Old Testament again sa Revelation, di ba? At sinabi natin, nung napag-aralan natin yung Sabat dati, yung Sabat is ginawa ng Diyos doon sa Genesis para ipagdiwang yung creation, di ba? Makikita natin yung sa Genesis chapter 2. Tapos, dito sa Revelation, sinabi dito, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin niyo ang gumawa ng langit. So, ibinabalik doon sa creation story. At merong specific reason dito kung bakit parang masyadong urgent yung Kanyang message. Itong nakasulat dito. Dumating na. Sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. Okay, ang binabasa natin dito is Tagalog, di ba? Pag sinabi nating dumating na, anong ibig sabihin nun? Dumating na. Nandyan na, di ba? Yes, nandyan na. Nandyan na siya. Hindi ito darating pa lang. Ang sinabi dito, dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom.
So, ibig sabihin, nasa oras na tayo ng paghuhukom ngayon. Last time, di ba, nung pinag-aralan natin yung Daniel, pag-aaralan natin yung 1844, na sinabi natin, simula ng 1844, nagsimula na yung investigative judgment. So, ito na yan. Dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom. Kaya ang panahon natin ngayon, hindi ito yung panahon para yung paminsan-minsan, masunurin ka, paminsan-minsan, pasaway ka, di ba? Hindi yan, di ba? Kasi, seryoso itong message ng angel. Ang sabi ng angel, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. Okay? Again, binabasa ko lang kung ano yung nakasulat sa Bible, di ba? Kung gusto niyong siya sa atin siya, tignan niyo din. At ibinabalik tayo sa Diyos na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, ang mga bukal na tubig. So, ito yung message ng unang angel. Ngayon, may dumating pang pangalawang anghel. Verse 8. At isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, Bumagsak ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng poot ng kanyang pakikiapid. Itong verse na to, medyo mabigat to. Ano sinasabi dito ni John? Bakit biglang napasok dito yung Babylonia? Biglang napasok yung alak sa pakikiapid. Yung salitang pakikiapid, malalim na Tagalog yan, pero alam natin lahat yan. Ha? May question ba doon kung ano ibig sabihin ng pakikiapid? Hindi na pagmasamang ginagawa ng tao. Ano yan, Roland, pakikiapid? Pakikipag-apid. Okay, basahin natin sa English para medyo malinaw. Sa Revelations 14. Ayan. And another angel followed, saying, Babylon is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Ngayon, yung word na fornication, hindi na rin masyadong ginagamit ngayon yan. So, ang usual term na ginagamit natin dyan is sexual immorality. Pag sa Bible pala iba, fornication. Yung fornication is general term yan. Mas malawak yung ibig niya sabihin. Ang ibig sabihin yan, sexual immorality. So, kasama na dyan yung adultery. Pag ikaw ay may asawa, tapos meron kang relasyon pa sa iba pang tao na hindi mo naman asawa, ang tawag doon, kung lalaki ka, adultery, di ba? Kasama na rin yun sa sexual immorality. Yun yung literal na ibig sabihin ng fornication o yung tinatawag nating pakikiapid. Pero since ang pinag-uusapan natin dito ay simbahan, ang pakikiapid is kung meron kang relasyon, ibig sabihin, meron kang ginagawa na turo na hindi naman totoo sa salita ng Diyos. Okay? Sinusubukan ko maging maingat doon sa sinasabi ko, di ba? So, halimbawa, meron dalawang simbahan. Yung isang simbahan, sabihin natin yung A, ang mga tinuturo niya ay mga nakasulat sa Biblia. Tapat siya sa salita ng Diyos. Itong pangalawang simbahan, simbahan B, yung mga tinuturo niya, merong nakasulat sa salita ng Diyos, pero merong tradisyon lang ng tao. Ibig sabihin, hindi nakasulat sa Biblia. Minsan, salungat pa sa nakasulat sa Biblia. Ngayon, kung ikaw is, sabi mo is, ako, naniniwala ako sa Diyos, gusto kong sumunod sa salita ng Diyos. So, sabi mo is, kasal ako dito sa purong babae, dito, sa pure church.
may relasyon ka na dito kasi yun yung pinapaniwalaan mo. Pero paminsan-minsan, ang ginagawa mo, yung hindi salita ng Diyos, di ba? Ibig sabihin, yung ginagawa nitong isang babae dito sa kabila. Ibig sabihin, may relasyon ka doon sa dalawang babae. Ito yung ibig sabihin ng pakikiapid, di ba? In a spiritual sense. Okay? Hindi ko po makuha yung meaning sa Hindi mo spirit. okay. Pang spirito para sa sa salitang simbahan. Oo. So, Pwede po pakiulit. kung halimbawa alam mo na sa isang simbahan na ang turo is tapat sa salita ng Diyos, di ba? Ibig sabihin, yun yung purong babae. At sabi mo is, okay, gusto mong sumunod sa Diyos, so gusto mo magkaroon ng relasyon doon. May relasyon ka sa Panginoon doon dahil sa tingin mo, yun yung turo na galing sa salita niya. Pero paminsan-minsan, ang ginagawa mo is, nasa iyo pa rin yung turo ng isang babae na alam mo na hindi naman nakaayon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung buhay mo, ginagawa mo pa rin yung turo nitong purong babae sa kanong apostolic na babae. Di ba? Okay. Ibig sabihin, may relasyon ka sa dalawang babae. Sa lawahan. Sa lawahan, okay. Kumbaga, hindi ka focus doon sa isang simbahan, pumunta ka sa kabila, parang ganun po? Not naman physically na pumupunta, kasi ang pinag-uusapan natin dito yung turo, di ba? So, halimbawa, kung yung isang simbahan ay sinasabi na remember the Sabbath to keep it holy. Ayan. Diba? Tapos yung isang simbahan is wala na yung Sabbath. First day of the week na tayo mangilin kasi doon na-resurrect si Jesus o kaya mahirap kasi sundin yung Sabbath kung anong dahilan. Pero obviously, magkasalungat yung turo nila, di ba? Kung ikaw ay pareho, naniniwala ako na Sabbath yung dapat nating ipangilin. Pero at the same time, naniniwala ka pa rin na mahirap kasing sundin yung Sabbath, kaya Sunday yung susundin ko. O kaya na-resurrect kasi si Jesus sa Sunday, kaya Sunday pa rin akong sisimba. So makita mo, may relasyon ka doon sa dalawa, di ba? So, yun yung sinasabi nating pakikiapid. Ngayon, may binabanggit dito na nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Sa Biblia kasi, pag sinabi natin yung pinainom ng alak, anong nangyayari sa'yo pag pinainom ka ng alak? Nalalasing. Malalasing ka, di ba? At pag ikaw lasing, hindi ka makakapag-desisyon ng tama. So, sa Biblia, yung wine ng fornication, yun yung mga false teachings na ginagamit para yung mga tao ma-deceive. Kasi meron naman talaga mga tao na gusto nila talagang sundin ng Diyos. Di ba? Pero for whatever reason, halimbawa, lumaki ako sa Pilipinas. Pinag-aral ako sa isang school na ang tinuturo is yung turo na lumaki akong Katoliko, di ba? So, ang tinuturo sa akin yung turo ng Katoliko. At that time, wala akong alam na tama o mali yung tinuturo. Basta yun yung nakagisnan ko, di ba? So, ibig sabihin, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Yung mga lasing minsan, ganun sinasabi nila, di ba? Hindi ko alam yung ginagawa ko, di ba? Hindi makapag-desisyon ng tama, di ba? Elder Roland. Francis po. Francis. Hello po. May tanong lang po ako about sa topic natin ngayon. Okay. About po sa paniniwala sa dalawang for example, po tayo, Seventh-day Adventist. Ang pinaka-main na pinaniniwalaan po natin is Sabbath day. Pero, paano po pag naniniwala ka rin na may Christmas, ganun?
Ayun, naku. Yung Very Christmas. good Okay. question kasi gusto ko itanong talaga yan. Yung Thank Christmas. Okay. Oh. So, Yes. magsimula tayo sa anong araw yung sineselebrate na Christmas? December 25 po. December 25. Okay. So, ngayon, dito sa Japan, anong araw ngayon? November 12. Diba? Sinubukan niyo lumabas ngayon? Hindi. Hindi po. Nasa work. Pag lumabas kayo ngayon kasi malamig sa labas. Diba? Pero November 12 pa lang. Just imagine nyo pag December 25. Sinubukan yung mag-picnic sa labas ng December 25 sa gitna ng bukid. Malamig. Malamig, di ba? Okay. Okay. So, pag binasa niyo yung istorya sa Bible, nung pinanganak si Jesus, sino yung unang-unang sinabihan ng mga anghel na pinanganak na si Jesus? Yung mga apostoles po. Yung mga nagpapastol, di ba? Iba yung apostoles sa pastol. Hindi para nagpapastol pala. Yung mga shepherds, yung mga... Pag shepherds, ano trabaho ng shepherds? Nagpapastol sa labas yung... Yung mga nag-aalaga ng mga hayop, mga tupa, di ba? So, ibig sabihin, yung mga tupa mo nasa labas. Gabi, di ba? So, meaning hindi siya winter. Imagine niyo December 25, nagpapastol sa labas. Di ba? So, obviously, hindi winter pinanganak si Jesus. Di ba? At walang nakalagay na date sa Bible. Which is, kahit naman yung mga nagse-celebrate ng December 25 na Christmas, inaamin naman nila na hindi naman December 25 talaga pinanganak si Jesus. Okay? So, yun yung unang punto. Hindi December 25 pinanganak si Jesus. Pangalawa, tignan mo kung paano nagse-celebrate ng Christmas ang mga tao. Sabbath day. Ano ang kinalaman ng Christmas tree sa Christmas? Sa pagkapanganak ni Jesus? Kasi yung star sa taas. Yung star sa Nilalagay sa Christmas. Pwede. Kasi may nakita silang May bituin star kaya siya, natuntun oo, nila tama. si Jesus di ba? Oo. Yun ang Pwede. Kasi may star sa Yung taas. star, di ba? Pero paano yung pumasok star. yung tree? Symbol yun eh. Hindi ko alam. Symbol. So, walang kinalaman yung Christmas tree. Christmas tree. Pag tinignan mo, anong ginagamit na Christmas tree? Kahit sa Pilipinas, magtataka ka, bakit evergreen tree yung ginagamit na Christmas tree? Wala namang evergreen tree, pine tree sa Pilipinas sa may hirap na bansa, di ba? So may dahilan yun kung bakit evergreen tree yung ginagamit nila pag Christmas tree. Di ba? Tapos, anong kinalaman ni Santa Claus sa Christmas? Sa pagkapanganak ni Jesus? Sila. Character. Siguro po, parang character ng pagdiwang ng kapanganakan ni Jesus dapat na maging mapagbigay. Bakit si Santa Claus? Hindi, parang ginawa lang po nilang yun. Ano tawag doon? Yun lang ang naging way. Sir, hindi po pa naniniwala kayo sa Christmas, sa Christmas sa 25? Wala po, hindi po ba kayo naniniwala? Naniniwala ako na pinanganak si Jesus. Wala po. Wala po Christmas, ganun ibig kong sabihin po. Wala po bang Christmas? Merong unang-una, hindi ko siya tinatawag na Christmas, di ba? Kasi ano bang ibig sabihin ng salitang Christmas? Christ, tapos Mas? Christ. Minsan kung isulat pa yan, X tapos Mas. Xmas. Masama daw Diba? po yung Xmas. So, again, pag tinignan natin yung history kung saan nanggaling yung Christmas, Christ yun eh. yung Mas kasi doon is, galing yun, Sa church. karamihan naman sa atin dati is Katoliko, di ba? Alam natin na meron tayong Holy Mass, di ba? Pag Katoliko. So, yung word na Christmas is pinagsamang Christ and Christ Misa. saka yung Holy Mass, di ba? So, kung titignan mo, pag bibili ka ng Christmas card,
bukod sa Christmas, ano pa yung word na ginagamit nila? May nakita na kayong Christmas card na nakasulat, Mary po. Yuletide greetings. Mm. May nakita na kayong ganun? Yuletide season. Yan. Ay, hindi ko napansin yan. So, isipin mo, bakit may Yuletide season, di ba? Alam niyo yung kantang 12 Days of Christmas. Yes. Yes. Mm. Basahin mo yung buong lyrics ng 12 Days of Christmas. Hindi mo makikita And dun the si Jesus. first day of Christmas, the child comes. Ayun. Magaling pala kumanta dyan. So, basahin mo yung buong lyrics nun. Wala kang makikita tungkol kay Jesus. Di ba? Mm. Ang makikita mo doon, yung 12 ano lang. mistletoe, di ba? Yung Hmm. Yuletide log. Hmm. Alam niyo kung bakit may tinatawag silang Yuletide log? Yung log is yung piraso ng kahoy. Yung puno, pag pinutol mo, di ba? Log. Yun yung ginagamit mo para magsunog, para may apoy kayo, di ba? Mm. Matitrace mo lahat nitong mga paraan ng pagse-celebrate ng Christmas sa iba-ibang kultura. Karamihan, makikita mo yan sa bandang Western Europe. Hmm. Yung Yuletide, galing yun halimbawa sa bandang Northern Europe, di ba? Hindi mo doon makikita yung relasyon niya kay Jesus. Hmm. Pati yung date So, na Catholic po yung nag-ano ng Christmas? yung nagpauso talaga is Catholic Church, di ba? Pero before pa ng Catholic Church, meron ng celebration bandang winter sa ibang kultura. Kaya magtataka ka bakit December 25, di ba? Mm. Ngayon, isa pang hinala dito sa timing na to. Dito sa Japan, merong tayong tinatawag na, di ba may holiday dito? Ang pag tinatawag mo yung spring solstice saka winter solstice. Mm. Yung ibig sabihin, yun yung araw na pantay yung haba ng araw sa kanang gabi. Napapansin niyo yan, di ba? Holiday yan pag Japan, pag March at September. Yun yung panahon na pantay yung haba ng araw sa haba ng gabi. Ngayon, pag papuntang December, tulad ngayon, napapansin nyo, mas humahaba yung gabi kaysa sa araw, di ba? Madaling magdilim ka. Madaling magdilim, tapos sa umaga, matagal din mag-umaga, di ba? Hanggang dumating yung a particular day, around December, na magsisimula ng bumaba uli yung umaga. Ang tawag nila doon, winter solstice, di ba? So, nagsisimulang mas humaba yung araw kaysa sa gabi. Bumabawi na yung araw. Ngayon, sinasabi ko sa inyo to kasi para ma-research nyo rin sa mga iba-ibang kultura, lalo na yung tinatawag nating pagan culture, na bandang December 23, 24, 25, nangyayari yan na yung araw nagsisimulang bumawi. Humaba siya. At alam naman natin na yung mga pagan culture dati, ang karaniwang wino-worship nila is araw, sun. Okay? Mga sun worshipper. Yun yung nakikita natin mga pagan na karamihan. Kahit sa Bible, makikita mo, ang isa sa mga pangunahing kinapuputan o kinagagalit ng Diyos, yung mga sun worshipper. So, para sa kanila, pag mas humahaba yung gabi kaysa sa umaga, parang natatalo yung araw, di ba? Pero pag nagsimulang humaba yung araw, nagsisimulang manalo yung araw. Kaya meron silang celebration pagdating ng ganyang panahon. Kung titignan mo sa Bible, si Jesus, ipinanganak siya between September, October, around that period. Kasi pag tinignan mo sa Bible, meron silang mga tinatawag na piyesta, yung tinatawag na Spring Festival saka Autumn Festival. So pag tinignan mo doon, tinignan mo kailan binaptize si Jesus,
Nung binaptay siya is 30 years old siya, di ba? Spring yun. Tapos, sinabi din doon, namatay siya, 33 and a half, di ba? So, at i-consider mo na rin yung weather na pwedeng nasa labas yung mga nagpapastol. Between summer and autumn siya. Obviously, not winter. Ngayon, bakit winter yung pinili na date? Itanong na lang natin kung sino yung nagpauso ng Christmas. Di ba? That doesn't mean na hindi ako naniniwala na ipinanganak si Jesus. Nagpapasalamat ako na nagkatawang tao si Jesus. Di ba? Pero mapapansin niyo sa Bible, lalo na yung mga apostles niya, di ba? Yung mga tagasunod niya, hindi sila nag-celebrate ng birthday ni Jesus. Napansin niyo yun? Sa Bible, hindi sila celebrate yung birthday. Lahat po ng nagkakaarawan, walang celebration. Diba? Ang malinaw na pinapa-celebrate ni Jesus, ni God, yung Sabbath. Diba? Kaya sinabi, remember the Sabbath to keep it holy. Ang sinasabi niya rin na tandaan is yung pagkamatay niya. Diba? Kaya meron tayong communion para alalahanin yung pagkamatay niya. Pero never na inutos ni Jesus na i-celebrate o alalahanin yung birthday niya. Yun siguro yung dahilan kung bakit hindi sinabi sa Bible kung kailan talaga siya pinanganak. Paano po yung sinasabi sa akin na kaya po naging Sunday yung church service ng mga dati kong naging religion? Kasi dahil parang ipinagdiriwang yung nung ipinanganak si Jesus ang Panginoong Diyos. Ipinagdiriwang yung Parang baka ipinagdidiwang kung kailan siya nabuhay na uli. Kasi nabuhay na muli. nabuhay Na muli. Oh, yun yung karaniwan ko rin naririnig na kaya daw po ginawang linggo. Ang tanong dun is, kailan ba sinabi ni Jesus na i-celebrate nila nailipat nila yung day of worship sa Sunday dahil doon siya nag-resurrect? Diba? Ang sinabi ni Jesus, ang sinabi ni Paul sa Romans chapter 6, na ang paraan para i-celebrate nyo yung pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus is through baptism. Nabasa na natin dati yan, di ba? Naalala nyo? Yes. Gusto nyong basahin ulit? Sa Romans chapter 6. Ito. What shall we say then? Magtagalog tayo. Sandali Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag namang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? O hindi ba niyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya't tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung papaanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. So nakita nyo kung ano yung ibig sabihin ng bautismo? Sabi ni Paul, pag tayo ay binautismuhan, sumasama tayo kay Kristo sa kanyang kamatayan. At hindi ka naman mananatili sa ilalim ng tubig, di ba? Sa 21 makikita niya si Resi pag binaptay si Resi. Hindi ako kaka-attend. Kukuhanan namin siya ng video Sige po, patingin. para matadala namin siya. Sayang. Ilulubog siya sa ilalim ng tubig. Mm. Ang symbol kasi noon is si Arisa din pala sa si Francis ibabaptize. So magkakasama sila.
Sila pong tatlo? Oo. Wow. Saka si Joyce wala ngayon. Si Joyce din kasama nila. So, ibig sabihin, pare-pareho sila ng araw ng kamatayan sa 21. Yung old self nila, ililibing, di ba? Pero, ibabangon uli sila para i-symbolize na nabuhay muli. So, kasama na namatay ni Kristo, pero kasama rin na nabuhay Mabubuhay. ni Kristo. Di ba? At pagkabuhay mo, yung dati mong sarili, ibig sabihin yung makasalanan, yung hindi naniniwala sa Diyos, yun yung ililibing. Para pagbangon, galing dun sa tubig, ang sabi ni Paul is, you are now a new creation. Di ba? Si Kristo Jesus na ang nabubuhay sa iyo. Yun yung paraan para i-honor natin yung kamatayan saka pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Hindi niya sinabi na maghanda, di ba? Hindi niya sinabi na magbigayan ng regalo. Although wala akong problema magbigayan ng regalo, di ba? Pero hindi natin pwedeng sabihin na kaya natin ginagawa yan is dahil inutos sa Biblia o inutos ni Jesus, di ba? Hindi. Kasi wala kang makikitang gano'n sa Biblia. Ngayon, mas okay pa sa akin na, okay, December 25, ang gawin natin is ipangaral natin kung paano pinanganak si Jesus, di ba? Pangaral natin bakit siya pinanganak, di ba? Ipangaral natin na dapat tayo magpasalamat dahil ang Diyos pinadala ang kanyang anak para mabuhay bilang tao, iligtas tayo. Kung ganun ang pamamaraan natin ng pagsa-celebrate ng Christmas, kahit everyday Christmas, okay lang sa akin. Di ba? Meron ng kanta, dapat araw-araw ang Christmas. Sir, paano po yung pagkamatay ni Jesus Christ? Ano rin pong buwan na yun, saka araw? Yung pagkamatay ni Jesus, alam natin kung anong panahon yun. Kasi nasa history yan. Kasi maraming nakakita nung namatay siya, di ba? Pero nung pinanganak siya is, konti lang kasi nakakita nung pinanganak siya. Tago. Nung pinanganak siya, anong pambuwan din po yun ng pagkamatay ni Jesus Christ? Naniniwala rin pala kayo po doon? Oo, kasi alam natin na nung namatay siya is Passover. May piyesta kasi yung mga Israelita, ang tawag nila Passover, di ba? Passover. Alam niyo yung istorya ng Passover, di ba? Na nung nilabas sila sa Egypt, yung huling salot, ang sabi is ang lahat ng mga panganay na lalaki mamamatay. Kung gusto nyo na hindi mamatay, ang gawin nyo is maglagay kayo ng dugo ng sa pinto. doon sa mga alaga nilang tupa, di ba, sa pinto. Kasi pag naglagay sila ng dugo doon, pag dumating na yung angel of death, pag nakita niya may dugo, ang gagawin ng angel of death, magpa-pass over siya. Alam niyo yan? So, lalaktawan yung bahay nila. Lalaktawan. Kaya ang tinawag Passover, di ba? Ngayon, pag ang ibig sabihin kasi ng dugo doon, tinatanggap mo yung dugo ng tagapagligtas para mailigtas ka. Yun yung ibig sabihin ng Passover. At alam na mga Jews kung anong buwan nila sineselebrate yan. Spring nila sineselebrate yan. So, pag spring is between March and April, di ba? Kaya alam natin na nung namatay si Jesus, yung panahon na yun. Kasi Passover week yun eh. At alam natin na dapat Passover week siya mamamatay kasi yun yung i-offer yung lamb. Di ba? So nakita nyo na yung connection simula pa lang doon sa Old Testament. Na nangyari yung Passover, yung dugo na ipipintura nila doon sa pinto nila is dugo ng tupa, yung unang pinanganak na tupa sa alaga nila, di ba? Firstborn. Kasi magsisimbolize yun sa dugo ni Jesus na siyang magliligtas sa kanila. Na siyang magliligtas sa atin. So lahat ng symbol na yan magkakarugtong. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Yung nakasulat sa Old Testament, dapat maintindihan natin. Makikita natin kasi nakasulat yan hanggang Revelation. Okay? So, bakit ba tayo napunta dito?
Dahil doon sa Christmas, okay? Sa Christmas. Saka doon sa Holy Week. So, Buti nga po, itanong Thank you niya po. eh, kasi tatanong ko talaga po yan eh. so Thank you So, ah. mali po ba yung maniniwala ka sa ganun, like yung mga araw ng patay, ganun? Kasalanan po ba yun? okay, araw ng patay. O kaya yung katatapos lang, di ba? Yung October 31 saka November 1. Yung October 31 is Halloween. Yung November 1 is araw ng mga patay. Pag sinabi nating araw ng mga patay, anong sineselebrate ng mga tao? Yung Halloween muna, yung October 31. October 31, anong sineselebrate ng mga tao? Mga Spirit daw naman. espiritu ng Mga espiritu ng mga namatay. Di ba? So napag-aralan natin tungkol sa Biblia, pag namatay ang tao, anong nangyayari sa tao? Natutulog sa pinabalik yung lupa. hininga sa Panginoon at bumalik sa lupa yung katawan. Ayun, di ba? So, sino yung ine-expect nating babalik pag Wala. November 1 sa October 31? So, ang ibig sabihin kasi nun, pag ikaw nagsa-celebrate ng Halloween, kahit na sabihin mo na katuwaan lang, o kaya cute kasi, di ba? Makakapagsuot ka ng mga costume, o kaya yung mga bata, trick or treat. Treat or trick. So, ang ibig sabihin nun, nakikisakay ka dun sa pinaniniwalaan nila, whether it's joke or hindi, pero sa action natin, pag sumama ka sa ganun, ipinapakita mo na naniniwala ka na may mga kaluluwang lumulutang o kaya bumabalik, di ba? So, ito yung sinasabi ko kanina na, ayan, magandang example ito ng pakikiapid, di ba? Alam mo kung ano yung turo sa Biblia at natutunan mo siya at tinatanggap mo siya. Pero at the same time, may ibang araw na parang nagta-time out ka muna. Dahil sasabihin mo, mag-celebrate lang ako ng Halloween o kaya mag-celebrate lang ako All Saints Day, di ba? So makikita natin dito yung tinatawag na pakikiapid. Ngayon, may nagtatanong naman, bakit masama bang alalahanin mo yung mga mahal mo sa buhay na namatay? Walang problema doon, di ba? Hindi naman yun yung problema natin. Pero siguro naman, nakapunta na kayo sa sementeryo sa Pilipinas pag All Saints Day. Anong ginagawa ng mga tao pag pupunta sa sementeryo pag All Saints Day? Nagdadala ng pagkain. Para pong nagdiriwang. Nagsa-celebrate talaga sila. Oo. Saka, bakit mo ipagdadasal ang isang patay? Pag magdadasal ka ng isang patay, sa isang patay, anong dinadasal mo? Our Father, Hail Mary, di ba po ganun? Ay, bukod doon. Ipinagdadasal ba? Ako. Kasalanan. Ano yan? Patawarin ng kanilang mga kasalanan. Ayun, patawarin yung kanilang mga kasalanan. Ang pinagdadasal natin yung patay na, di ba? Patawarin yung kasalanan. Kaya, mainam na habang buhay pa tayo, humingi na tayo ng tawad sa kasalanan natin. Kasi pag tayo'y namatay, nakasarado na napag-aralan natin ng isang araw yung close of probation, di ba? Merong individual close ng probation, merong general close of probation. Yung tinatawag nating individual close of probation, pag ang isang tao namatay, yun na yung katapusan ng kanyang probation. Ibig sabihin, hindi niya na maiko-correct kung ano man yung maling ginawa niya. Kung meron siya kasalanan na hindi niya hiningi ng tawad, namatay siya, hindi niya na naihingi ng tawad. The close of probation. Hindi ko pwedeng ihingi ng tawad yung kasalanan ng ibang tao. Di ba? So, pag All Saints Day, pag pupunta tayo sa sementeryo, kung natutunan mo na yung turo ng Biblia, di ba? Na pag namatay ang isang tao, di ba? Ang sabi sa Biblia, yung patay daw, hindi na pumupuri sa Diyos, di ba? Ibig sabihin, wala na siyang alam. Natapos na yung buhay niya, di ba? Ang susunod niya nang makikita, si Jesus tinatawag na siya. Either sa buhay na walang hanggan, o kaya
sa kamatayan, di ba? Pero bilang isang Kristiyano na alam mo na yung turo sa Biblia tungkol sa kung anong nangyayari sa tao pag namatay, walang dahilan para ipagdasal mo yung patay, lalong-lalo na kung ang ipagdadasal mo is sana'y nasa langit siya ngayon, di ba? Sana masaya ka sa kinalalagyan mo ngayon. Wala na tayong magagawa pala talaga. Oh, kasi alam natin, hindi naman pumunta sa langit, di ba? Hindi naman pumunta sa impyerno, nandun na sa libingan yung tao. So, dito natin may apply practically kung ano yung natututunan natin sa pag-aaral natin. Di ba? Alam ko kasi lumaki na tayo, nakasanayan na natin yung mga tradisyon, di ba? Pero pag pinag-isipan natin, ito bang ginagawa kong tradisyon na to sang-ayon sa napag-aaralan kong katotohanan sa salita ng Diyos? Dapat maging honest tayo, di ba? Yes. Ako din, lumaki ako na nagse-celebrate ng Christmas, di ba? Merong monito-monita, merong naggagamit Ninong. ng Claus, di ba? May ninong, although ilan lang yung ninong ko, di ba? Mga kuripot pa, di ba? So, pero kung nalaman mo na yung katotohanan, may isip mo na, okay, dapat ko pa bang ipagpatuloy yung ginagawa ko o mas dapat ba? Kaya ang ginagawa namin ngayon pag Christmas is kumanta ka ng mga kanta tungkol sa Christmas para maiparating yung mensahe ng Christmas. Di ba? Pag tinanong ko kayo, ano ba yung mensahe ng Christmas? Ano yung masasabi niyo? Christmas. Sa akin kasi, parang pag Pagkasi yung, Jesus Christ. bigayan, Traditional. pag merong tradition na po kasi yan, tsaka pag may mga kasalanan sa iyo tao, dapat mong patawarin. Parang ganun po kasi. Pag Christmas, magbigay ka. Parang ganun. Pamilya, labing Banding ng family. Oo. Parang ganun po. Sa tingin ko, yun na yung pinaka mabuting maibibigay natin ng sa Christmas. Pinaka-reason po is banding ng family. Oo, di ba? So nakita mo is hindi naman talaga siya tungkol kay Jesus, di ba? Parang yun na lang po ang dahilan na para mag-banding lahat. Oo. Basta masaya, ganun lang. Basta Diba? masaya. Magkasama kayo, masaya pag Pasko. Ganun po kasi ang image sa amin. Oh, yun na yung nakalakihan natin, di ba? So, siyempre, sino ba naman yung ayaw na kasama mo yung pamilya mo, na masaya kayo? Kaya nga sabi, kung pwede, araw-araw Christmas, di ba? Pero kung talagang isipin natin, ano bang ibig sabihin ng Christmas? Yung gospel yan, di ba? Na pinanganak si Jesus para iligtas sa mga tao. Yun na yung tunay na ibig sabihin ng Christmas. So every week Christmas. Kung isa-celebrate natin yung Christmas, na ganun talaga yung mensahe, sabi ko nga sa inyo, di ba, kahit araw-araw, yung Christmas, di ba, walang problema. Pero kung the way na i-celebrate natin yung Christmas is, kailangan bago yung damit mo, kailangan may hangaan kayo, di ba? Kailangan mga palamuti. Walang kinalaman kay Jesus yan. So, ganun din yung Halloween. Yung mga costume, walang kinalaman sa turo sa Biblia. Actually, salungat nga siya. Ganun din yung All Saints Day. Pwede ka namang pumunta sa sementeryo, linisin yung libingan ng mga mahal mo sa buhay kahit anong araw sa buong taon, di ba? So bakit makikipagsiksikan ka pa pag All Saints Day? Okay. So, maraming mga piyesta. Lalo sa Pilipinas. Halimbawa, yung bayan na kinalakihan ko, sino ba yung patron saint namin dun sa Quezon City? Hindi ko na maalala. Pero, bawat lugar kasi sa Pilipinas is may patron saint. Diba? Yung San Juan, halimbawa, ang patron saint nila si Saint John. Kaya pag piyesta ni Saint John, June 24 ba yun? nagbabasaan, di ba? June 24 ata.
O, sa Quiapo, anong araw yung piyesta nila? So, ang tinatanong din is, masama bang celebrate ng piyesta, di ba? So again, ano yung pinagdidiwang mo pag piyesta? So, kung Ang lugar. oh, Lugar na nabuo yung lugar na yun. yun ba yung ibig sabihin ng piyesta sa atin? Opo, piyesta ng lugar na yon. Yang, for example, sa probinsya po, yung lugar na yon, kung anong araw yung, ewan ko ba yung ibig po sabihin yun, yung pinagdiriwang nila yung lugar nga po yun. Oh, kasi lalo na sa Pilipinas, 'di ba? Iba yung Foundation Day, iba pa rin yung piyesta. Kasi ang piyesta sa atin may kinalaman sa tinatawag nating patron. Kasi bawat lugar sa atin sa Pilipinas, lalo na sa probinsya, may tinatawag tayong mga patron, 'di ba? Sino yung patron saint ng baryo nyo? Yung isa is si Mary, o yung isa si Saint Peter. Yung isa is si Santo Niño, di ba? Santo Niño. So, doon natin binabase yung piyesta sa atin. Iba pa yung Foundation Day. Iba pa rin yung Independence Day, halimbawa. Elder Roland, Oh. ang Seventh-day Adventist po ba naniniwala sa saint? Pag sinabi nating saint, kung ang ibig sabihin mo ng saint is isang taong namatay na dahil meron siyang milagrong ginawa dati o kaya kino-consider siyang mabait, ginawa siyang santo ng simbahan, hindi. Hindi ganun yung ibig sabihin ng saint o santo sa Biblia. Kasi, halimbawa, magbasa tayo ng letter ni Paul sa Ephesians. Meron mga sa Ephesians. Ito. Ephesians chapter 1. Si Paul, di ba? Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nasa Epeso at sa mga mananampalataya kay Cristo Jesus. Sa Tagalog, yung ginamit na word is mga banal, di ba? Pag binasa natin sa English to, Ephesians chapter 1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Sino yung tinatawag ditong saints ni Paul? Mga believers. Mga naniniwala sa Diyos. Yung mga Christian sa Ephesus, di ba? Mga buhay. So, kung tayo, halimbawa, ayan, member tayo ng Tokyo Central Church, pag may sumulat kung si Paul susulat sa simbahan natin, ang sasabihin niya, to the saints in Tokyo, di ba? Tayo yun. So, ang saints sa Bible, mga taong buhay, na nananampalataya kay Jesus. Wala kang makikita sa Bible na saints na katulad ng pagkakaintindi ngayon natin, na yung may halo sa ulo, na gumawa ng miracle dati. Hindi ganun ang ibig sabihin ng saint sa Bible. So, hindi po totoo yung saints na mga sila, Saint Michael? Hindi. Saint Joseph. Kasi, unang-una, di ba, natutunan natin yung tungkol sa patay, di ba? Opo. Yung patay naman is hindi naman pumapanik ng langit, di ba? Nakalibing lang. So, Paano po yung mga kaluluwa po nila? Ayun, yung kaluluwa. Okay. So, Binalik na kay Jesus. yung salita kasing kaluluwa, sa tingin ko doon minsan nalilito yung tao. Yung kaluluwa, pag pumunta tayo sa Genesis 1, di ba? Verse 27 ba yan? Ito.
Hallelujah. Sa chapter 2, hindi sa chapter 1. Ayan. So itong chapter 2 ng Genesis, verse 7, ito yung kung paano ginawa ng Diyos ang tao, di ba? Ang sabi niya dito, and the Lord God formed a man of the dust of the ground. Hinubog niya yung korting tao galing sa lupa and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Yung translation na ginagamit ko is New King James Version. Ngayon, tignan natin ito sa King James Version na kung ano yung ibig sabihin nung became a living being, di ba? Tignan niyo yung the same verse. And the Lord God formed a man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. a living soul. Okay? So, sa Biblia, yung tinatawag na soul, pag pinagsama mo yung katawan, saka yung breath of life, yun yung soul. Living soul. Ako, isa akong soul. Si Gina, isa siyang soul. Si Resi, isa siyang soul. Lahat tayo soul. Ang soul is yung buhay na katawan na pinaghalo yung katawan sa kayang hininga ng buhay. Pag ang isang tao namatay, napag-aralan natin dati, di ba? Yes. Yung breath of life is babalik sa Babalik Diyos. kay Jesus. Yung katawan, mapupunta sa lupa. Magiging Saan napunta yung living soul? wala na. Wala na, di ba? Hindi na siya nag-exist kasi pinaghiwalay mo na yung katawan sa breath of life. Tsaka yung hininga. So, kung halimbawa, kung nakapanood tayo ng pelikula dati, na yun, pag namatay yung tao, parang merong usok na humihiwalay doon sa katawan ng tao. Tatatak talaga sa isip natin yun kasi lumaki tayo na gano'n yung nakikita natin. Nga po, sa Catholic. Pero walang gano'n na tinuturo ang Biblia. Pero sir, konting share lang po to kasi yung buhay nung malaki na po ako noon mga high school na po ako noon nung mamatay po yung lola ko. 3 beses po siya namatay, bumalik po siya, may mga kabaon ng ginawa Nabuhay po siya at sinabi niya po na pinababalik pa siya rito sa mundo dahil hindi pa raw niya panahon. Nung last na niyang mamatay na siya, sabi niya, ganun, bihisan ninyo ako ng puting damit dahil matutulog na ako, wag yun na akong istorbahin. Yun lang siya, namatay na po. Pero 2 beses po siyang bumalik ng na hindi pa raw niya panahon. Pinabalik pa siya rito sa mundo. So, na-declare siya ng doktor na patay na siya? Yes, opo. Anong kinamatay niya nung una? Katandaan na po, 90 plus 9 na, matanda na po, katandaan na nga po. Pati po yung pinsan ko, pinabalik din po. Yung pinsan ko talaga siya, asawa siya ng pinsan kong buo, pinabalik din po. Lahat po niya nakikita niyo kung sino po ang nangamatay at yung mga ulo na inaapakan, nabanggit niyo po noon na inaapakan ng mga ulo. Sinabi rin po niya yun nung nabuhay siya. Sinabi niya ganitong taon ako mamamatay, ganitong buwan, ganitong oras, ganitong araw. Doon po siya namatay sa araw na yun na sinabi niya na pinabalik pa siya kasi hindi pa niya So, hindi ko alam kung ano yung istorya ng lola mo sa yung pinsan mo, no? Ang sinasabi ko ngayon is yung tinuturo ng Biblia. Ngayon, maraming mga pangyayari na ganyan na nagsasabi na bumalik sila galing sa pagkamatay. Actually, libo yung nagsasabi. Di ba? Opo. Ngayon, ikukumpara natin yan. Sabi nga rin po ng pinsan ko, yung asawa ng pinsan ko siyang buo, may 2 po raw pong pintuan, isang mainit at isang maliwanag. Ang mainit doon talaga madilim. Tapos yung
yung kapitbahay daw po nilang namatay na 10 taon na masamang tao, maraming pinatay, manluloko, andun para humihingi ng tawad na kaluhod. Pero yung mga ulo na kabaon inaapakan, yun na pong kwento ninyo na inapakan po ang mga ulo. Yun po ang na-imagine ko po yung kwento ng pinsan ko. Oh. So, ikukumpara natin yung mga pangyayari na yan sa tinuturo sa Biblia, di ba? So, ang tatanungin natin dyan is, yung mga experience mga ganon is sang-ayon sa nakasulat sa Biblia. Ngayon, alam natin dati, na pinag-aralan natin, na maraming miracles o maraming kababalaghan ang nangyayari dito sa mundo na to. Kahit sa panahon ni Jesus, maraming kababalaghan yung nangyayari. Again, hindi ko kasi ikilala yung pinsan mo, yung lola mo. Kasi sa akin din nangyari yan. Yung lola ko rin, bago siya namatay, naging baldado siya. Kasi yung paa niya is hindi na siya nakakalakad. Nung namatay siya, nung lamay, pumunta yung mga kasama niya sa church. Kasi hindi namin alam yung lola ko pala dati is Sabadista siya. Ang pinag-uusapan natin dito, mga SDA, di ba? Hindi sila naniniwala sa mga ganyan. Nung panahon na yan, hindi pa ako SDA. Nung lamay ng lola ko, alam namin ilang buwan na nasa bahay lang yung lola ko kasi nga putol yung paa, di ba? Pero nung dumating yung mga kasama niya sa simbahan, ang sabi nila sa amin, biglang-bigla naman yung pagkamatay ang pangalan ng lola ko, Cecilia, di ba? Ni Cecilia, last week lang nakita namin siya nakaupo dun sa likodan sa bantang simbahan. So, nung narinig namin yun, paano pupunta na simbahan yung lola ko? Putol nga yung paa, di ba? Matagal na nakaratay sa tala. So, itong mga nagkukwento sa amin, mga SDA ito, di ba? Hindi sila naniniwala sa multo. So, ibig sabihin, may nakita talaga sila. Ang sigurado ako, hindi yun yung lola ko. Kasi yung lola ko nandun sa kama, inaalagaan namin. So, napag-usapan na natin to dati na nung si Satan nahulog galing sa langit, 1/3, 1/3 bahagi ng mga anghel, kasama niyang pinalaya sa langit. At dito sa Revelation, makikita natin, ewan ko kung nadaanan na natin yun o hindi, na yung devil, gumagawa din sila ng mga miracles. Nasabi niyo na po yan dati Diba? ata. Kaya Parang napag-aralan na natin. wala tayong pwedeng panghawakan talaga kung hindi ang salita ng Diyos. Kasi kahit yung mga mata natin, kahit yung mga tenga natin, kung doon tayo magre-rely, madideceive tayo. Kasi ang tawag nga kay Satan, di ba? Nabasa natin doon sa Revelation 9, yung great deceiver. Yan talaga yung niya, yung hanap buhay niya, manloko, di ba? Kaya expert siya. So ang dapat lang talagang panghawakan natin kung ano yung nakasulat sa Biblia. Sir, yung third eye, totoo po ba yun? Ang ibig mo sabihin ng third eye, yung mga nakakakita ng mga spiritual ng beings. mga spiritual, hindi din po totoo yun. Totoo na merong mga sinasaniban ng masasamang espiritu. Okay. Kasi kahit panahon nung ni Kristo, meron, di ba? Di ba? Merong mga nakalagay doon na pinapaalis yung... Opo, Pinunta sa baboy. So, tinataboy. Alam natin na yung mga fallen angels, saka si Satan, pwede silang mag-control ng mga tao na pumapayag magpa-control sa kanila. Pero sir, iba, pare-parehas pong sinabi ng lola ko at yung pinsan ko na ang humarap sa kanila is matandang lalaking nakaputi ang damit, mahaba ang puti ang buhok.
Oo. Kaya nga inisip ko nga rin po yung 24 na elders, yun din po siguro ang isa sa mga 24 elders na humarap sa kanila. Kasi isa lang po ang sinabi nila, yung lula ko tsaka yung pinsan ko na matanda ang humarap sa kanila maputing buhok na nakasuot ng puting damit. Oh, actually si Jesus din pag o kaya yung Ancient of Days, 'di ba? Pag dinidescribe, binasa natin yung kay Ezekiel, kay Isaiah. Lagi naman ang description nila, lalaking may puting damit. Okay po. Minsan kahit mga angels yun yung description. So, hindi nangangahulugan na dahil yung lalaking nakita is nakaputing damit is meron siyang already na identity, di ba? So, pero dito sa pinag-aralan natin, malinaw yung yung tungkol sa soul, di ba? Kasi nga dapat maging malinaw sa atin ito para kung meron mang magpakita sa atin na halimbawa yung matagal mo nang namatay na kaibigan, matagal mo nang namatay na kamag-anak, alam mo na hindi sila yan. At sabihin mo sa kanila, di ba, sa pangalan ni Jesus, lumayo ka sa akin dahil hindi ikaw yung aking kaibigan. Dahil alam mo yung kaibigan mo, nasa libingan pa. Di ba? Bakit po yung mother ko po, sir, yung ilang beses na po siyang na nagkakasakit tapos napapanaginipan niya po yung lola ko, yung mother niya na inumin mo tong gamot nito, itong inumin. Gumagaling po siya. Lagi po siya nagkakasakit na tinutulungan siya ng kanyang mga magulang. Kung hindi si papa, si mama. Oh, alam mo kasi yung pananampalataya, kahit na saang klaseng pananampalataya, is talaga nakakagaling siya. Kaya nga ang sinasabi natin, di ba, na kahit yung sinasabi nila yung mga nakakagaling na panyo o nakakagaling na mga tubig, hindi yung panyo o kaya yung tubig ang nakakapagpagaling sa kanila, kundi yung pananampalataya. Paniniwala. Kasi yung pananampalataya ng tao, iba yung nagagawa nun sa physical na katawan natin. Kaya nga sabi natin, yung spiritual, yung emotional, yung physical na katawan ng tao, magkakakonekta yan. Diba? So, kung iisipin mo palagi, halimbawa na may sakit ako, nakakasakit ka nga, diba? Pero pag inisip mo na genki ikaw, diba? Makakatulong sa iyo kasi alam natin yung chemical reaction ng katawan natin, yung mga hormones natin. Merong nililikhang hormones. Ewan ko sino sa inyo may medical background. Opo, yung sinabihan na ako daw yung may cancer na lagi nakasmile. Oo. Tingnan nyo, opo, ang bilis kong gumaling. Totoo po yun. Kasi yun ang payo ng biyanang ko na labanan ko daw yung sakit, wag ako magpatalo. Nasa isip ko lang daw yun. Pag inisip ko daw na gano'n, hindi ako gagaling. Kaya pag masaya ka, pag yung sa emotional talaga yun magagaling ka talaga. Nakalagay naman yan sa sa Psalms o sa Proverbs na yung cheerful spirit is like a medicine, di ba? Oh, yes. Pero yung attitude na para kang cloudy is nakakatuyo ng buto yun, di ba? Totoo, naniniwala po ako. Okay, so Totoo po pala yung laughter is the best medicine. Oo. Yes. Kasi yung napoproduce na chemical reaction sa katawan mo nun, yun yung nakakatulong. Kaya nga sabi, kahit meron kang problema, yung pananampalataya mo sa Diyos, di ba? Na yung alam mo yung yung ang tawag doon, ang katahimikan ng buhay dahil ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Ano yung nagagawa nun sa kalusugan mo? Kaya may additional na yung physical na benefit pag ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon. Na tulad niyan, merong pandemic, di ba? Yung mga walang Panginoon, yung iba nagpapakamatay na, di ba? Yung iba is
nagdodroga o dahil hindi makayanan yung pressure. Mm. Kung ikaw ay may Panginoon, di ba? Ibig Opo. sabihin, hindi ka nag-aalala kasi alam mo na kahit ano mangyari, yung buhay mo, hawak-hawak ng Panginoon. Yes, tama. Ganyan po yung nasa puso ko nun eh. So, ano ka lang, relax ka lang, di ba? Hindi ka stress. Okay, so, saan na ba tayo? Napunta na tayo sa patay, So, natapos ba yung sa pinag-uusapan Passover. natin? Sa Oo, Passover. pakikiapid. Sa pakikiapid. Pakikiapid. Ayun, sa Okay. pakikiapid. Seal of God. Doon sa Three Angels message, pakikiapid. Ayan. So, yung sa pangalawang message ng angel. Ngayon, doon sa pangalawa, natapos doon sa pakikiapid, ibig sabihin, yung Babylonia kasi is ginagamit na symbol siya ng apostate church na ang ibig kasi sabihin ng word na Babel o Babylon is kalituhan, confusion. Diba? Babylon. Naalala niyo siguro yung Tower of Babel sa Genesis, di ba? Na yung mga tao is nagbibuild sila ng tower. Kaya binago yung salita lahat ng tao. Nagre-rebelde kasi sila sa Panginoon. Gusto nila magkaroon sila ng pangalan. Ang ginawa is iniba-iba yung mga salita nila. So, hindi sila nagkaintindihan, nagkalituhan sila. So, yun yung ibig sabihin ng Babel. Yung pala yun. So, yung kaharian ng Babylonia, na pag-aralan natin sa Daniel, di ba? Pagan yung kaharian ng Babylonia. Yes. So, ang symbol nitong Babylonia is unang-una, kalituhan, confusion. Pangalawa, yung pagan, mga paganong mga gawain pagdating sa relihiyon. Kaya ang sabi dito, bumagsak na itong apostate church na siya nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Kasi itong apostate church na to, siya yung nagkalat nitong mga false teachings, di ba? Babylonia. Ngayon, pagdating dito sa third angel's message, matindi itong mensahe nitong third angel. Kasi ang sabi niya, at isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila. At sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw, itong halimaw na to yung sinasabi sa chapter 13, di ba? Sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan, doon sa image niya, o tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Nakita na natin ito dati sa chapter 13. Ang sabi dito, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay papailang lang magpakailan paman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Sila mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Kaya itong message itong third angel na to, sinasabi niya ng malinaw, huwag kayong sumamba sa halimaw o tumanggap ng tanda. Ngayon, napag-aralan natin last time na itong tanda nito is hindi ito tattoo, di ba? Hindi yan barcode, di ba? Ang ibig sabihin, pag sa noo, meron akong kinuha ditong yan. Anong ibig sabihin ng hand sa forehead? Ay, yung forehead, yung isip. Ang nakalagay dito sa Deuteronomy, chapter 6 verse Yung head verse 8. major powers. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. Nakita niyo kung paano kinuha yung idea galing sa Old Testament?
hiniram ng revelation. So, sa kamay at sa noo, di ba? Sa forehead. Tignan natin sa iba pang verse kung ano ibig sabihin ng sa noo. Sabi dito sa Hebrew, chapter 10, verse 16, ito ang tipan ng aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. So sa Bible kasi, yung puso sa pag-iisip, pareho yan. Hindi yan yung puso na tumitibok, doon isusulat. Hindi. Baka mamaya buksan nyo yung puso, tapos hanapin nyo doon nakasulat. Hindi. Ang ibig sabihin nun, isusulat sa kanilang pag-iisip. Itong mga tao na to, totally, tatanggapin nila yung kautusan ng Diyos, yung salita ng Diyos, na parang magiging nature na nila. Natural na sa kanila na sundin yung salita ng Diyos kasi nakaukit na sa isip nila. Yun yung ibig sabihin pag yung tatak is nakasulat sa noo. Ibig sabihin, yung isip, yung kautusan ng Diyos, nandun na sa isip ng tao. Nakaukit. Nakaukit na doon, di ba? Hindi mo na pwedeng kuhanin kasi hindi na pwedeng burahin kasi nandun na sa isip. So, ganun din yung tatak nung halimaw dun sa mga tatanggap. So, nakita niyo yung salitang ginamit, tatanggap, di ba? Ibig sabihin, papayagan mo. Pag in-entertain mo. So, kung yung tatak ng Diyos, tinanggap mo, ibig sabihin yung salita ng Diyos, inilagay mo sa isip mo. Pag yung tatak naman nung kaaway, nung halimaw, yun yung meron ka, ibig sabihin, yun ding salita ng halimaw, di ba? Nakita niya naman sa Genesis pa lang, baliktad na yung sinasabi ni Satan, di ba? Ang sabi ng Diyos, huwag mong kainin. Ang sabi ng Satan, kainin mo kasi hindi ka naman mamamatay. So, baliktad sa sinasabi. So, ganun din yung mangyayari sa atin sa bandang huli ngayon. Kinakailangan mamili tayo kung sino yung susundin natin. Ang susundin ba natin ang Diyos o ang susundin natin ang tradisyon ng tao, di ba? Forehead, mind pala. Ito sa noo ito, di ba? Eh paano yung kamay? Ang Sa sabi handwork. ang Work sabi na sa talaga. Ecclesiastes 9:10, anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa Sheol. Yung Sheol is libingan, na iyong patutunguhan. So, yung kamay, nagre-represent siya ng gawa, di ba? Ngayon, yung marka ng Diyos, sa noo lang ilalagay yan. Ibig sabihin sa isipan lang. Hindi counted yung may ginagawa ka, pero hindi mo naman pinapaniwalaan. Kasi ang sabi sa Biblia, lahat ng mga bagay na hindi galing sa pananampalataya, kasalanan. So, ang counted lang na marka ng Diyos is yung isang bagay na pinapaniwalaan mo at ginagawa mo. Di ba? So, yung marka ng Diyos, makikita mo lang yan sa noo. Pero yung marka ng halimaw, mapapansin nyo, Pwede sa kamay. pwede sa noo at pwede sa kamay. Anong ibig sabihin nun? So, may mga tao talaga na makukumbinsi sila sa salita ng kaaway. Kaya nila gagawin. May mga tao naman na alam nila na mali, pero dahil Tradition. hindi, pero kinakailangan nilang gawin. Alam niyo yan? Halimbawa, kung hindi ko gagawin to, mawawalan ako ng trabaho. Kung hindi ko gagawin ito, papatayin nila ako. Di ba? Kung hindi ko gagawin ito, iiwan ako ng asawa ko. Di ba? Kaya kung hindi ko gagawin to, pagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Kaya gagawin ko na lang. So, yun yung tinatawag na tatak sa kamay. Hindi ka naniniwala na tama yan, pero Napipilitan. napilitan kang gawin o kaya pumayag kang gawin kung ano man dahilan. So, sa bandang huli, dalawang grupo lang talaga. Yung mga tao na may tatak ng Diyos sa noo, ibig sabihin yung pangalan, di ba? Yung pangalan ng
ni Jesus sa kanang Diyos Ama, yung character, makikita mo doon sa tao kasi tinanggap niya sa isip niya yung salita ng Diyos. Yun yung isang grupo, yung 144,000. Yung isang grupo naman, yung hindi 144,000. Walang gitna dito, di ba? Yung isang grupo naman, yun yung may tatak ng halimaw, either sa noo o kaya sa kamay. Ngayon, alam natin na ang ebanghelyo ay ipangangaral sa buong mundo bago dumating si Jesus. Kasi bawat isa, kinakailangan magdesisyon. So magdidesisyon ka kung saan ka talaga. Kay Jesus o kay Satan. So yun yung message ng three angels. Maghanda. Dumating na kasi ang paghuhukom ng Diyos. Kaya kung ayaw mo sa Babylon, lumabas ka sa Babylon. Di ba? Kasi kung hindi ka lalabas sa Babylon, kung tatanggap ka ng marka ng Babylon, kasama ka sa tinatawag na iinom ka ng alak ng puot ng Diyos. Yun yung sinabi niya dito. Okay, akala ko madadali tayo ngayon kasi isang chapter lang tayo. Pero Sorry po, daming commercial. hindi, okay lang yan, okay lang yan. Kayo yung inaalala ko kasi alam ko meron kayong mga trabaho at pamilya. So, Thank you po. ito yung 14. Sa Tuesday, ang pag-aaralan natin, magsisimula na tayo dun sa 7 last plagues, saka yung Battle of Armageddon. Ewan ko, narinig nyo na ba yan? Yung Battle of Armageddon? Parang Hindi pa? So, yun yung pag-aaralan natin sa susunod. Basahin nyo yung chapter 16, saka chapter 17. So, doon mo makikita yung yung 7 last plagues, saka yung Battle of Armageddon. Okay? So, kung meron kayong tanong, pwede natin siyang pag-usapan sa Tuesday. Baka magsimula tayo sa question muna and answer sa Tuesday. Tapos pupunta tayo dun sa 7 last plagues. Okay? So, bago tayo magdasal, baka meron kayong nagbabagang katanungan na hindi ko makakatulog kung hindi pag-uusapan. Thank you po, sir. Ayun lang ang gusto ko itanong, yung Christmas na itanong na eh. Thank you Yung po. Christmas. Okay. Naintindihan ko na. Okay. Gig question. Ha? Isa lang. Sa 144,000. Nagsisignify ba siya ng isang na nabibilang lang sa isang relihiyon yung 144,000 o iba't ibang tao yun na may iba't ibang relihiyon? Actually, yung pag sinabi nating 144,000, kung titignan natin yung mga katangian nila kanina, walang binabanggit dito kung anong relihiyon, walang church. Ang pinag-uusapan dito is yung katangian. Katangian. Di ba? So yung katangian nakita natin kanina, unang-una, may relasyon sila sa Panginoon. At hindi ko nabasa yung pinakahuling verse na gusto kong basahin kanina. Ito. So sa bandang huli, sinabi dito, ito pa yung isang katangian nitong 144,000. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal. Yung mga banal ang pinag-uusapan dito. Sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. So kung ano man ang relihiyon mo at ginagawa mo to, tumutupad sa mga utos ng Diyos. Again, hindi ito yung pipili ka lang ng kautusan, di ba? Tumutupad sa mga utos ng Diyos, humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Nakita natin dati sa Revelations 12, sila din yung merong patotoo ni Jesus, yung espiritu ng propesiya. Nakita natin kanina na walang dungis, di ba?
Ibig sabihin, consistent yung buhay. Kung makita mo ito sa isang simbahan o kaya sa isang tao, mapapasama sa 144,000. Pero kung halimbawa, merong isang relihiyon na tumutupad kami sa mga utos ng Diyos. Aling utos ng Diyos? Yung siyam. Bakit hindi mo sinusunod yung lahat? Ayaw namin yung pansampu, di ba? So, kasama ba sila dito sa tumutupad sa mga utos ng Diyos? So, although hindi ito nagbabanggit ng religion, kasi darating yung panahon na kung ako, halimbawa, sabihin lang natin, nasa ibang relihiyon ako. Pero nung nakita ko yung liwanag, nakita ko yung salita ng Diyos, na pagtanto-tanto ko, ito palang kinabibilangan ko ngayon, hindi sila sumusunod lahat sa utos ng Diyos, di ba? So, bakit ako mag-i-stay doon? Kung alam ko na hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Siyempre, hahanapin ko kung anumang religion, anumang church, yung gumaganap nito. At itong 144,000, di ba? Sabi ng first angel, pinoproclaim niya yung judgment, yung paghukom. So maghanap ka ngayon ng simbahan na naghahayag na dumating na ang paghukom ng Diyos. Iilan lang siguro yung simbahan na makikita mo ngayon na ang pinahayag is yung judgment ng Panginoon na malapit na siyang dumating, di ba? Kaya sabi ko, hindi ito pangalan ng relihiyon, hindi ito pangalan ng simbahan. Hanapin mo yung katangian. Kasi kahit sasabihin ko, lahat ba ng mga SDA maliligtas? Hindi ko masasabi yon. Kasi merong ang pangalan SDA pero hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos, di ba? Kasi hindi mo kasi makikita kung ano yung nasa puso ng tao. Yes. Di ba? So, natanong ba yung, nasagot ba yung tanong mo? Ate? Ang ganda ng question. Thank you po. Walang Ganda dunis. Anong estado ng life yon? Yun ba yung mula nung pinanganak ka? O, halimbawa, example, sa sarili ko, nung una, nagkasala ako, meron ako hindi nasunod. Tapos, the later part of my life, nabuhay ako ng matuwid. Qualified ba siya na sabihin walang dungis? Kung ang pagkaintindi ko kasi ng walang dungis, from birth, pinanganak ka, lumaki ka, stages of life mo, hindi ka talaga nag-encounter ng pagkakasala, pagkakamali, ganun. So yun ba ibig sabihin ng walang dungis? Hindi. From, yung all state of your life? Stages? Kasi isang tao lang na pinanganak sa mundo ang hindi nagkasala. Si Jesus lang yan. Ang sabi sa Bible is lahat tayo nagkasala, di ba? So ang sinasabi dito, walang dungis, kasi tinanggap nila ang dugo ni Jesus at hinugasan ng dugo ni Jesus sila at naging maputi sila, di ba? Nakita natin yun sa di ba? Saan ba natin nakita sa Revelation yan? Opo. Na na-wash sila. Naging maputi. So, pag tinanggap mo si Jesus, ito yung ibig sabihin nung pagtanggap kay Jesus. Kanina tinignan natin yung bautismo, di ba? Inilibing. Pagkalibing mo, ibinangon ka, bagong tao ka na. Pagbangon mong ganun, malinis. Ibig sabihin, binigyan ka ng bagong papel, di ba? Ngayon, anong gagawin mo pagkatapos mong i-baptize? Di ba? So, lalakad ka kasama ng Panginoon. May pagkakataon na magkakamali ka, pero kakapit ka lang sa Panginoon. Kaya nga ang sabi kanina, sila ay sumusunod kahit saan pumunta yung kordero. So, yun yung kagandahan sa ating tagapagligtas. Hindi importante kung ano yung nakaraan mo. Ang importante, kung ano ngayon. Opo. Totoo po yun. Kung ano ngayon at kung saan ka aabutan. Wala ako. Kung saan ka aabutan ng close of probation, di ba? Ang sabi dito is, kailangan magtagumpay. Ibig sabihin, hanggang sa huli, magtagumpay ka. So, tinanggap mo siya ngayon, siguraduhin mo, nakakapit ka sa kanya. Hanggang sa huli. Huwag kang bibitaw, di ba? So, pag hindi ka bumitaw, laging si Jesus yung kasama mo, magkasala ka man, humingi ka ng tawad,
siya yung naglilinis sa'yo. Mm. So, hindi ang pinag-uusapan natin dito yung tao na kahit kailan hindi nagkamali. Hindi. Lahat Meron pa sa lang tayong damit na walang dungis kasi yun yung damit na bigay ni Jesus. Mm. Na habang suot-suot natin yun, ang tingin sa atin ng Diyos, walang dungis. Kasi yun yung character ni Jesus. Di ba? Okay. So, ito is magandang hope. Di ba? Anong tawag sa Tagalog ng hope? pag-asa. Pag-asa. Di ba? Kasi meron tayong tagapagligtas na kayang gawin yung mga hinihingi dito. Ang hinihingi lang sa iyo ng Diyos is ibigay mo yung sarili mo sa Kanya, sumunod ka kahit saan siya magpunta, di ba? Yun lang yung hinihingi niya sa iyo. Siya na yung bahala sa iba. Kaya may chance pa tayo mapasama sa 144. Ang maganda dito is wala namang limit, di ba? Hindi naman quota yung 144,000, di ba? Ang mahalagang tignan dito, ano yung katangian ng 144,000? Ano yung pwede mong gawin ngayon para makasama ka doon sa 144,000? Para makasama. Kasi nung mabasa ko po yun, naisip ko agad kasama kaya ako dito. Kasi ang konti lang. 144 lang Next time, babasahin natin yun. Elder Aquino, pwede magtanong, kasali din yun mula pa doon kay Aden at saka kay Eve hanggang at present? Itong 144,000 na to, meron silang special na experience. Sila yung dumaan sa tribulation. So, alam ko, isa yan sa mga nagbabagang tanong, di ba? Yung 144,000 ba yan? Ano to, simula ng panahon ni Adan sa ni Eva? O yun lang aabutan ni Jesus pagdating niya? Di ba? So, yan yung hanggang ngayon is pinag-uusapan pa rin. Kasi nga sabi nila doon sa chapter 7 is great multitude. So, ang isang sigurado natin, hindi lang ito 144,000 in number. Di ba? Ngayon, kung ang tanong is, simula ba yan nung panahon pa ni Adan? Personally, ang pagkakaintindi ko dito, sila yung merong special na experience na dadaan ng tribulation nitong end time. Kaya pagdating ni Jesus, makikita nila kung paano sila iniligtas ng Panginoon dito sa tribulation na to. So, kung titignan mo yan from eschatological, ibig sabihin from end time perspective, yun yung tingin ko sa 144,000. Ngayon, may nagsasabi na, pwede mo tong magkaroon ng dual meaning. Diba? Kasi lahat naman iniligtas ng Diyos. So, kahit yung namatay nung panahon, simula nung panahon ni Eva at Adan, yung maliligtas, na-experience nila yung pagligtas ni Jesus. Pero, para sa akin is, hindi siya importante. Diba? Ang importante sa akin ngayon is, buhay ako ngayon, kung dumating si Jesus ngayon, makakasama ba ako doon sa 144,000? Kung halimbawa dumating si Jesus ngayon, di ba? Tapos, kasama doon hindi pa ako nabaptize. Kasama doon sa 144,000, nakita ko si Adan. Ano sasabihin ko kay Adan? Kumusta Adan? Ikaw pala yan. Walang problema doon, di ba? Ganun pala yun. Okay. So, ang gagawin natin is, mag-iipon tayo kung may mga question kayo. Kung gusto nyo, i-message nyo o kaya i-chat nyo, iipunin natin siya para mabigyan natin siya ng panahon na mapag-usapan. Okay? Kasi mga importante yung mga tinatanong niya. Yan yung mga tanong na hindi masyado na pag-uusapan pero karamihan gustong malaman yung mga sagot doon sa question na yan. Tama. Ang galing nga ng tanong ni ate. Okay, so pwede tayong magdasal na para... Okay.
Okay, so don't forget ang assignment natin, Revelation 16 saka 17 sa Tuesday. Okay? Okay. Okay, let's have a word of prayer. Dear God, we are thankful that we are able to study your word. We know that there are a lot of questions that are still in our minds, and we know that soon you will provide us a clear answer, especially when we are with you in heaven when you come again. But as of now, just give us the courage to study your word and admit to ourselves when we don't know the answer, and pray to the Holy Spirit that He will give us the light. Once again, I would like to pray for each people that we have in this study. Please be with Emmy and her family, with Janet and Nanay and her family in the Philippines, with Ivy, Joni, and Grace. Please be with these three sisters so that they can experience your love for them. Please be with Ate Marlene, with Gina and Resi. I especially want to pray for Resi and Arisa and Francis that they are about to be baptized on November 21. Please continue to protect them from harm from the enemy. You know that the enemy will focus his attack on them. Please be with them and protect them. Please with Jenny. She continues to serve you with her family. I pray that you would also help them to study your word with her husband. And be with Irish and Robert, who also will be baptized on November 21. May you always encourage him as he is taking this important step in his Christian life. All of these things we ask you, and we pray that you will bring us again back in this study next week. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po. Good night Good sa night, lahat. everyone. Salamat. Thank Good you night, po. everybody. po. Thank Good you night po very sa inyo lahat. much. Night Night. po. Good night sa lahat. Night. Bye.